dear beloved, Boss Mike, Cervera. Kalibutang way problemang gidala sabay sa atos pagpa. Maayong adlaw sa tanan, no? Alam niyo, sa totoo lang nga, dati nga, isa rin ako sa sumisigaw ng bangag kay President Bongbong Marcos. Yan mga kababayan, yan ang epekto ng ginagawa ni Buday. Yung po bang mga tao unti-unti nang namumulat. Dahil tayo ayaw pakinggan ng mga nagpapaliwanag patungkol sa kanila noon. Ngayon, dahil nga dito sa pinakikita ni Buday na mga katangahan niya at mga nakakadismaya na mga pahayag, ang mga DDS nag-iiba na. Ayaw na nila mga kababayan na sumuporta pa. At higit sa lahat mga kababayan na bago ng isip at pananaw ng mga DDS ay itong ginagawa po ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na wala hong pinipili. Oo, na kahit ano ka pa, Muslim, Ilocano, Ilonggo, Panggalato, Kapampangan, Tagalog, o ano pa man mga kababayan. Talagang sineserbisyuhan, nakikita na ng tao yan. Isa dyan, malaki ring factor mga kababayan, yung sinabi ko kanina na itong si Buday, mga kababayan, lahat ng sinasabi nakakadismaya na. Kaya yung mga DDS, wag na kayong magtaka kung bakit karamihan ng mga DDS ngayon bumabaliktad na. Tulad din na sinabi ko kanina na ang mga vlogger ngayon ay hindi na maipagtanggol si Sara. Mas pinagtatanggol pa nila si Alpotera. Di po ba? Sara, si Alpotera, magselos ka. Oo, nandun na nakatutok sila. Ikaw, umasa ka na lang sa 16 na abogado mo na magtanggol sa'yo. Yung mga vlogger mo, ayaw na eh. Oo, karamihan. Mukhang si Banat Bay na lang natitira. Tuloy, eto na. Ang pagbabago ng isip ni ate. Sa pananaw niya at pagtingin niya bilang DDS na ngayon ay sumusuporta na kay Pangulong Bongbong Marcos. Maayong adlaw sa tanan, no? Alam niyo, sa totoo lang nga, dati nga, isa rin ako sa sumisigaw Na? ng bangag kay President Bongbong Marcos. Ano nangyari? But, although, alam ko na yun is isang malaking black propaganda lang, no? Dahil din ako dati, akala ko, no, na they are behind yung pag-ano sa akin ng former senador na si Trillanes, which is I found out na hindi naman pala, no? Alam niyo, sa totoo lang, alam ko naman na napakalaking black propaganda lang yon. Because of the group na gusto nilang umupo si VP Inday Sara Duterte. Kasi alam niyo, sa totoo lang, ang taong lulong sa drugs, yan, okay, hindi buo ang pamilya niya. Nako! Ang taong lulong sa drugs, hindi kontento sa isa lang ang asawa niya. Nako! Grabe. Ang taong lulong sa drugs, may mga anak yan, no? Saan? Na naliligaw ng landas. Nako! Okay? At walang respeto yan, yung mga anak na yan, sa parent nila. Pero kay President Marcos, no? Nako, sige. Buo yung family niya. Nakita natin na yung mga anak niya is mga disente. Correct, ate. Okay? At nakita natin ang respeto ng mga anak ni President BBM sa kanyang sa kanilang parent. Correct! Na sila President Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Marcos. Tama! Walay taos kalibutang. Sakit neto, mga kababayan ko. Late ka na, Jojo Chavez. Parehas kayo ni Arnold Lopez at ni Mary Jane de Vera. Eto, pakinggan natin, bigyan natin ng reaksyon mga kababayan, eto na. Pakinggan nyo ang DDS. Hindi lang ho si Ted Pailon, mga kababayan, ang nahimasmasan.
Buti na lang nandito tayo na nagpapaliwanag patungkol sa mga bagay-bagay na dapat nilang paniwalaan. Yung po bang sinasabi natin na kinumpara natin, etong pamilya ni Duterte at pamilya ni Pangulong Bongbong na malayong malayo, matagal ng panahon na nating sinasabi yan. Pero ngayon late talaga ang mga DDS mag-isip. Yan ang hirap, sabi ko nga, kapag premature pinanganak. Ay, nako. Sige, eto na. Pakinggan na natin si ate. Ate, welcome ka, ha? Welcome sa katotohanan at sa mga bagay na ginagawa ni Pangulo, proyekto. Oo, ate. Ha? Ipagkalat mo. Okay, tuloy. Atos pagpa Maayong adlaw sa tanan, no? Ah, Alam niyo, sa totoo lang nga, dati nga, isa rin ako sa sumisigaw na, ng bangag. ayan, mga kababayan, ha? Isa rin po ako, Eka, na sumisigaw na bangag daw si Pangulo. Kay President Bongbong Marcos. Tapos, But, although, alam ko na yun is isang malaking black propaganda lang, no? Dahil din ako dati, akala ko, ano ka ba? Matagal na namin sinasabi yan na propaganda yan. Kahit nga yung gera-gera pa, propaganda, napakarami nilang nilabas na propaganda, pero ang inuulit-ulit nila, si Pangulong Bongbong Marcos, bangag, di ba? Yan yung lagi yung sinasabi. Sinasabi nga namin, eto nga may bangag ba na merong malinaw na kaisipan? May bangag ba na may maayos at kumpletong pamilya? May bangag ba na maayos magpalakad ng kanyang mga anak? Maayos ang pagpapalaki. Napakadesente. Kita nyo naman mga kababayan, yung 3 na niyang anak. Aba mga kababayan ko, wala kayong maipipintas. Lahat pogi na katulad ko eh. Kaya in love na in love sa akin si Jen Angeles eh. Ako lang. Eto na, tuloy. no, na they are behind yung pag-ano sa akin ng former senador na si Trillanes, which is I found out na hindi naman pala. Sabihin mo na tama lahat yung sinasabi ni Trillanes. Kasi yung ginagawa nila kay Trillanes talagang sinisira nila kasi si Trillanes ang numero 1 na balakid. Balakid sa lahat ng mga katarantaduhan ni Duterte. At siya rin ang nauna at nakipaglaban para ibunyag kung anuman yung mga baho na tinatago ng mga Duterte na sinusuportahan ninyo. Di po ba mga kababayan ko? Yun po yun eh. Tapos ngayon namumulat kayo. Yung siniraan ninyo na isang matino at mabuting tao. Di po ba? Ayun, natalo. Pero hindi naman yun eh. Hindi naman yun yung katapusan eh. Di po ba? May panahon talaga dyan para sa kanya. Kung hindi pa ipagkakaloob ni bro, yung pagiging mayor niya sa Caloocan, maaari may plano yan. Sabi ni bro, kay Trillanes, anak, huwag ka dyan. May mas maganda kong ibibigay sa'yo. Oo, na posisyon, na kalagayan, kung saan man, hindi natin alam yan. Malay natin. Magaling naman talaga si bro, di ba? Oo, magaling gumawa ng kaparaanan. Akala mo sinasaktan ka niya. Pero hindi. Dinadala ka niya sa mas maayos at mabuti na kalagayan. Di ba? Yan ang inyong dapat na pagkatandaan. Hindi po lahat ng kabiguan ay pinapasakitan kayo ng ating amang lumikha. Kundi isipin nyo yung positibo na bagay na katwiran, na baka naman may plano talaga siya na mas higit pa, na mas mapapabuti ka. Di po ba mga kababayan ko? Applicable po sa ating lahat ito. Kaya mga kababayan ko, ang negatibong nangyayari sa buhay natin, gawin nating positibo. Ganun po ako. Lahat po ng nangyayaring negatibo sa buhay ko, ayun mga kababayan, ginawa kong positibo. Abay, negatibo kasi mga kababayan, kapipili ko ng kapipili. Akala ko lahat ng mga babaeng itong nakasama ko sila na Yung pala, nawala lahat. Akala ko ayaw yata akong lumigaya ni bro. Sabi kong ganun, ayaw yata akong lumigaya ni bro kasi lahat na lang ng mga mamahaling ko
Abay, nawawala sa buhay ko. Tapos kita nyo, binigyan ako ni Jen Angeles. Grabe mga kababayan. Sa lahat ng mga dumaan na mga kababaihan na yan, hinigitan ng 3 beses. Oo, minsan hanggang 100 beses pa. Katumbas, isa lang. Si Jen Angeles lang, oh. Ganon, mga kababayan ko, ha? Eto tuloy. No? Alam niyo, sa totoo lang, alam ko naman na napakalaking black propaganda lang yon, because of the group na gusto nilang umupo si VP Inday Sara Duterte. Yun naman talaga yan. Jojo Chavez, wag ka nga. Yun naman talaga yan. Gusto naman talaga nilang ipalit talaga si Buday. Di po ba? Gusto lang talaga nila ipalit si Buday para maging presidente. Yun lang naman talaga yung kanilang objective at gustong mangyari. Di po ba, mga kababayan? Tapos mga kababayan, sabi nila, bangag ang presidente. Hindi marunong ang presidente. Ni Sara Duterte. Mga kababayan ko, kita nyo, ano nangyari? Abay, matatapos na ang 3 taon uli na termino. Sa natitirang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, abay, wala pa rin silang nagagawa. Kaya ang habol na lang nila, manalo sila sa susunod na pangpanguluhang halalan para makapag-nakaw uli sila. Mga kababayan ko, tandaan nyo, kapag ka naluklok yang mga yan, kung ano yung mga ginastos niyan para manira, siraan si Pangulong Bongbong Marcos, nako, dodoblihin uli yan. Biruin ninyo yung binigay galing na sa nakaw, pinuhunan muli. Para makapagnakaw ng doble, triple hanggang sa gusto nilang nakawin. Gusto nyo ba yon, mga kababayan? Magnanakaw na Duterte uli ang uupo na hindi masagot-sagot. Simpleng katanungan, saan mo dinala ang iyong confidential fund? Bakit hindi mo masagot? Bakit? Hindi mo masagot? Ubus na nga. Ubus na! Hinahanapan ka na ng resibo ni Attorney Claire Castro. Pero bakit hanggang ngayon, puro dadaka pa rin at puro kayabangan ang lumalabas sa bunganga mo? Buday, magising ka na sa katotohanan. Hindi ka nagugustuhin ng taong bayan sapagkat yung mga solido na nagtatanggol sa iyo, kita mo, iba na ang lumalabas sa mga bunganga niyan. At etong si ate na DDS dati na sumasama sa pagsisigaw ninyo ng bangag si Pangulo, natauhan kakapanood dito. Kaya sa mga DDS, manood lang kayo rito, ha? Dito lang kayo makakarinig ng totoong balita. Walang kasinungalingan. Pawang katotohanan lamang. Kulang na lang, manumpa ako sa inyong ganyan. Walang tawa-tawa. Mga kababayan, di ba? Tuloy! Kasi alam niyo, sa totoo lang, ang taong lulong sa drugs, Correct. okay, hindi buo ang pamilya niya. Parang sinabihan niya si Duterte. Ang taong lulong sa drug, parang si Duterte. Hiwa-hiwalay. Yung pamilya niya, kanya-kanya, hindi magkakasama. Di po ba? Hindi man lang natin makita na magkakasama yung buong pamilya nila. Kahit pa sabihin na hiwalay na yung nanay niya, pwede naman mga kababayan na kahit yung anak na lang, sama-sama sila tuwing hapunan o kahit man lang 1 beses sa 1 linggo. Sa tagal-tagal ng panahon naging presidente si Diguño, wala pa tayong makita na nagkaroon ng event sila na sama-sama at makikita nyo sa mga pagmumukha nila na sila'y masaya. Tandaan nyo, ulitin ko lang, Digong, mali ka ng pagkakaunawa. Hindi lahat ng nakakapagpasaya ng mga tao ay pera. Inisip mo lang na dahil sa binibigay mong pera sa mga anak mo, ay yun na yung kaligayahan, mali ka. Pinakahigit at una, yung presensya bilang magulang. Tulad mo, Digong, di ba? Tulad ni Pangulo na binibigay sa mga anak neto na hindi mo nakaya, hindi mo napakita. Yun yung tinutukoy ni ate. Kaya ang tanong, kung adik, dapat hindi buo ang pamilya,
dapat hindi masaya. Hindi kaya ikaw ang addict talaga, Digong? 'Di ba? Ang taong lulong sa drugs, Mm. hindi kontento Hmm. sa isa lang ang asawa niya. Nako! Ang taong lulong Kita nyo, ang taong lulong daw sa droga ay mga kababayan ay hindi kontento sa iisang asawa. O edi po ba, pinagmamalaki pa nila. Yung tatay ni Sarah, pinagmalaki niya na marami daw jowa. Saan kayo nakakita ng ganun? Na yung dapat nagagayahin at maging magandang ehemplo ng mga Pilipino, ng mga taong bayan, abay pinagmamalaki pa yung katarantaduhan. Kita nyo, sabi ni ate, ang taong lulong sa droga, maraming asawa, eka. Di ba? Buti na lang ako, iisa. Di ba? Oo, mga kababayan. Ngayon. Paano ngayon ito? DDS mismo nagsasabi nito na ang marami daw asawa ay lulong sa droga. Ay baba! Ano na? Hindi kaya hindi kaya nadali ka? Nagtatanong lang ako tuloy. sa drugs, may mga anak yan, no, na naliligaw ng landas. Correct. Okay? At Tama. walang respeto yan, yung mga anak na yan, Correct. sa parent nila. Parang pinagsasabihan mo si Sarah, ate. Si Sarah walang respeto sa ama niya kung hindi pa nga raw siya nakulong, hindi pa sila magkakabate. Di po ba, mga kababayan? Si Sarah matigas ang ulo. Yung tatay niya hindi sinusunod di po ba? Kung hindi pa nga nakulong, kaya nga dapat magpasalamat siya kay Pangulong Bongbong. Kung hindi pa nakulong si Digong, hindi pa sila magkakasundong dalawa na mag-ama. Di po ba? Tama itong sinasabi ni ate. May punto tuloy. Pero kay President Marcos, Hmm. no, buo yung family niya. Correct ka dyan, buo pamilya, masaya, lahat masasabi mo na at tinuturuan ng magandang asal kung paano magmahal sa kapwa. Ganun Sukdulan nga nang nasabi ko na ultimo si Benny pinatira. Yung mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos pinatira sa bahay ampunan na-picture yan ni Corina. Anong ginagawa ng isang mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos sa lugar na ito na hindi na dapat nilang gawin. Kaso mga kababayan, tama ako naniniwala na tama kung paano magdisiplina at magturo ng magandang asal sa mga anak si Pangulong Bongbong Marcos. Pinaparanas niya kung ano yung totoong buhay at nararanasan ng mga kababayan natin para malaman nila kung paano ito matutulungan tulad niya. Di po ba? Yun, mga kababayan. Nandyan na si Aimee Baba. Tuloy. Nakita natin na yung mga anak niya is mga disente. Correct, disente. Oo, disente, Sandro. Kita nyo naman Di ba? Kulang na lang maihahambing nyo kay Apo. Sino? Si Sandro. Yung tindig, yung lakad, yung pagsasalita. Abay mga kababayan, hindi nalalayo kay Apo, Makoy ito. Yung isa naman mga kababayan, kita nyo naman parang yung sa nanay. Yung nanay, simple lang mga kababayan, jolly, masiyahin. Parang si First Lady, konting lang tuwan-tuwa na yon. Ganun yung isang anak mga kababayan, di ba? Yung isa naman, abay parang si Pangulong Bongbong Marcos lang tahi-tahimik mga kababayan. Pero iba rin mag-isip. Yan yung mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos na talaga naman hindi matatawaran kung paano dinisiplina. Hindi tulad ni Duterte, kinang ina, puro mura yung tinuro niya. Kaya yung mga anak niya, walang ginawa kundi magmura din ng magmura. Di po ba? Yan. Ano may tinuro ni Digong sa mga anak niya? Magmura. Yawa kayo. Mga ganun, no? Saba kaayo. Di ba? Mga kababayan. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, tindig, tayo, at pagiging profesional, tinuro lahat yon sa mga anak.
Kaya yung mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos, masunurin at may takot sa Diyos. Pero etong mga anak ni Digong, wala nang takot sa Diyos dahil minumura nga ni Digong ang Diyos at Santo Papa, di ba? Oh, ngayon nilalapitan nila na pinagdadasal pa. Wala nga Diyos yan. Tama? Oh, pasok! Okay? At nakita natin Na- ang respeto Ni? ng mga anak ni President BBM Correct. sa kanyang sa kanilang parent. Oo naman. Oo. Kita nyo naman yung respeto. Malayong malayo. Oo. Kaya nga mga kababayan, ngayon pa lang, iniisip ko na kung pwede nga lang sana na pumalit si Sandro sa ama, kaso, hindi pa inabot yung tamang edad, ano? Kaya siguro sa susunod na lang, ano? Sana mga kababayan, oo. Si Sandro, mukhang yung lolo, no? Tindig at tayo, pagsasalita, matalino. Hindi tulad ni si Buday. Si Buday, mga kababayan. Oo, alam nyo, naiisip ko, si Buday, mga kababayan, kanino kaya nagmana, no? Sa katangahan, sa kabobohan, yung tatay, magulang. Yun, namana niya yun. Ano pa, Boss Mike? Oh, yung pagsasalita ng mga masasama, namana niya yun sa tatay niya. Pero yung kabobohan at katangahan, hindi ko na lang alam kung saan. Oh, tuloy! Na sila President Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Marcos. Correct! Walay Diba? Correct yun, ate. Tama yan. Bumaliktad ka na. Wala ka nang mapapala dyan sa mga inang-ina na yan. Puro mga eengot-engot yung mga sinamahan mo. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!